Yan, magandang morning po mga tito tita. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Tito Logs TV. So for today's video, Sunday, busy yung aking mga kasamahan dito sa bahay. Maliligo daw sila ng dagat. Alam nyo guys, pag Sunday, kasi free yung mga bata, walang pasok, tapos hindi din nagtitinda ng ng kakanin yung aking kapatid. Nagdesisyon sila na pumunta ng dagat para maligo. O, kasama ang lahat at saka naghanda yung lahat. Ako naman, mag-isa lang sa bahay. Sabi ng aking pinsan na si Totoy, maliligo daw din sila ng dagat. So, paano na lang ako? Ako na lang mag-isa dito sa compound namin. So, yung ginawa ko is sumama ako sa kina Totoy at saka nagbaon daw si Janjan ng dalawang gayat ng karning baboy para ihawin dito sa dagat. Napakainit yung panahon guys, wala kaming cottage kasi walang budget sa cottage. So yung ginawa namin is dito lang sa Pangpang. Alam nyo guys, meron dito gumagawa, may cottage dito, napakasungit yung nakabantay ng cottage. Sabi niya, lumayo kayo, wag kayo dito kasi nililinisan daw. Kahit nasa seashore lang kayo, kasi nililinisan daw niya. Gusto daw niya magbayad daw kami kahit 50, 100 kasi nililinisan niya. Wala kaming dalang pera, lalong-lalo walang pera o walang budget. Sabi ko, doon na lang tayo sa maraming debris. Doon na lang tayo sa hindi nilinisan. Makikita nyo naman yung area na pinestuhan namin. Makikita nyo naman na maraming mga water lily, mga dried water lily, yung mga nyog na papunta dito sa seashore. Yan mga water lily, yung green. So sabi ko sa kanila, dito na lang tayo para hindi tayo kasi masama yung tingin sa amin yung nakabantay doon sa may cottage. Sabi ko sa kanila, kung may budget lang sana, doon tayo sa cottage. Yun ginagawa namin guys. Pag walang budget, sayang kasi yung pera. Pag lang kami, magre-rent kami ng cottage kasi nasa 500 din yun. So nanghinayang kami. Okay lang sana kung meron kaming extra na budget na dala. Pwede kami mag-arkila or mag-rent ng cottage. So sabi ko sa kanila, hindi lang tayo magtatagal. Kung hindi dito na lang tayo sa may seashore, na lang tayo, mupo na lang tayo dito sa buhangin, maglakad-lakad tayo dito. Yan, lalakad-lakad ako dito. Wala akong balak dito maligo. Pero guys, napakaganda yung tubig, dagat, saka kalmado yung dagat. Napaligo tayo diyan. Yun lang kasi napakainit yung panahon. Wala kaming cottage, katapos nagpapaapoy pa kasi mag-iihaw ng baboy. Nakisama lang ako dito kina Janjan. So yung mga kapatid ko nandoon sa unahan naliligo. Sabi ko sa kanila, saglit lang pupunta ko doon sa kapatid ko. Mga kapatid ko kasi dalawa, yung brother ko at saka yung sister ko at saka yung mga in-laws ko at saka yung mga pamangkin ko. Ayan, ito na nga yung si Totoy, nilagay na yung dalawang gayat ng baboy. Sabi ko sa kanya, maluluto yan kasi napakatindi yung sikat ng napakainit yung panahon at saka may apoy sa ilalim. Lang tayo dito, extra lang tayo, sumama lang ako kasi malungkot doon sa amin, mag-isa lang ako. Yung ginawa ko, sumama ko sa kanila. Yung pinsan ko si Totoy, yung mga kapatid ko nasa unahan. Yan. Sabi ko ako magbabantay muna sa iihawing baboy. Tamang-tama lang kasi dito, 4 lang kami, tapos may mga bata din. Kay Japon mga anak. Alam nyo guys, si Japon, 2 balik na yan ngayong araw dito sa dagat. Kasi kanina umaga, mga 6 o'clock to 7 o'clock ata or 8 o'clock. Kagagaling lang nila rito sa dagat. Nagyaya naman yung kumpare niya na maligo uli ng dagat. Kasi meron daw siyang natirang baboy. Ito pa yung kinatay nilang baboy na daw na birthday ng anak ni Janjan. Ayan,
ito lang yung dala namin. Dalawang gayat ng baboy at saka apat ata na bote ng tuba para mag-inuman. At dito kasi may apat na bote ng tuba at saka dalawang coke. Tapos sabi nila dito kasi nagdala sila ng bingwit. Mamimingwit daw sila dito sa dagat at baka sakali baka makahuli ng isda. Dagdag na rin daw sa iihawin. Pero unfortunately walang huli kasi sabi ng may-ari ng bingwit, parang imposible tayo dito makahuli kasi maraming naliligo. Nabubulabog yung mga isda daw dito. Hindi yung mga isda dito naglalagi nandoon sa sa malalim na part or na area ng dagat. So ayan, binabalik-balikan ko dito yung ginayat or inihaw na baboy kasi alam nyo guys, nagugutom ako dito. Gusto ko nang kumain. Itong baboy na to is minarinate ni Janjan, mga dalawang araw na daw. Kaya naka-absorb na yung toyo. Yan si Janjan yung may-ari ng bingwit. Neighbor namin yan. Neighbor, dati yung abroad pero hindi na bumalik. Kasi daw sabi niya nakakalungkot doon sa kasi nasa Middle East siya. Yan, balik na naman tayo dito sa hindi halata si Tito Logs na nagugutom na. At saka nakahuli si din ng maliit na limango inilagay dyan para dagdag na rin sa iniihaw. Sabi ko sa kanila, hindi ata yan nakakain, baka nakakalason yan, baka poisonous yan, kaya hindi ko pinakain sa mga bata kasi baka may yan, hindi yan nakakain. So ayun, nagdesisyon ako dito, sabi ko kay Totoy kasi may dala siyang pedicab, napuntahan natin yung aking brother at saka yung aking sister kung saan sila nandun sa unahan, naliligo din ng dagat kasi nagugutom ako at saka kakain ako. Ayan, dito sila, mabuti pa yung area nila, wala din sila cottage, hindi din sila nag-rent ng cottage. Dito sila sa may puno ng niyog, malilim, hindi masyadong mainit. At saka may dala silang payong umbrella, yung party umbrella ba yan. Ko dito, dyan, bababa ka dito sa baba. Yan yung hagdan na kawayan. Nandito yung mga pamangkin ko at saka yung brother ko guys, yung nakahubad, yung younger brother ko. Yan yung ama or tatay ng siyam na magkakapatid. Yan, bali siya na yung aming youngest guys, kasi yung youngest namin namatay, so pangalawa siya sa youngest. Ito naman yung yung apo namin, mas granddaughter na namin yan, kasi yung isa sa anak ng brother ko is nakapangasawa, yung pangatlong anak niya na babae na si Glyza, nakapangasawa niya pagkatapos lang niya makatapos ng senior high at saka nung mag-turn 18 siya or mag 18 years old siya or 3 days before 18 is nag-asawa siya. Alam niyo naman, mapupusok or marurupok yung mga bata ngayon panahon. Ayan, yung niluluto nila is alimasag, binigay daw lang yan ng kaibigan ng brother ko, itong may-ari ng mga pump boats. Ito nakablo si Syra, anak niya din yan, pang 5 ata yan, pang 6. Yung mama nila itong nakablock, yung sister-in-law ko. Bumalik na siya galing Maynila, pero balak pa din niya umalis ngayong katapusan kasi sabi niya wala naman daw dito trabaho, tapos marami silang utang na babayaran. Para daw siya makabayad ng utang is babalik daw siya sa Manila. Itong bayaw ko na naman, asawa ni Marites, yung stepfather ni Sydney, yan yung naka-white na may belt bag or body bag. Sila lang dito. Tapos balak ko sana kumain, wala na pala silang pansit. Yung niluluto nilang alimango hindi ko na inantay, so bumalik kami dito. Binalikan ko yung iniihaw na baboy. Tapos uminom lang muna ako ng tubig dyan kasi para maibsan lang yung gutom. Tapos ayan sila kumakain ng pinipig. Alam niyo guys, yung pinipig, yung lang, hindi naman original na pinipig. Sabi ko sa kanila, hindi naman yan original na pinipig kasi coated lang siya ng chocolate. Tapos yung basta nasa 15 pesos lang yan.
naglalako dito sa tabi ng dagat. Marami, may mani, may chicharon, ganito, ganyan. Ayan, thank you guys.